Walang duda, kilala ni Drake ang babae. Isa ba to sa mga babae ng kanyang asawa noon? Ngunit hindi siya palagay na naroon to sa paligid. Talaga bang mukha siyang hindi kawili-wili sa mata ng mga babaeng to? Okay lang na magmukha siyang boring, ngunit araw niya na magmukha na rin siyang kawawang bilasang isda sa mga mata nito. Naswerte lang na napangasawa ni Drake. With an indifferent expression, Camia said, "You said it as if you knew my husband well." Tumaas ang sulok ng labi ng babae. "Yes, I did. Hindi ko itatanggi na nagkita na kami noon at nagplano ko mag-apply sa opisina ni Drake para maagaw muli ang atensyon niya. I was extremely familiar with all of his characteristics." Lihim na naikayom ni Camia ang kanyang kamao. Nasagi nitong kanyang ego lalo na't naalala niya kung paano siya tanggihan ni Drake noon, kung paano nito pintasan ang kanyang katawan. Pinatutunayan ng mga babaeng ito kung ano ang tipo ng kanyang asawa sa babae at malayo siya sa mga yon. "I know what he does on bed." Kinagat nitong labi, hinimas ang sariling dibdib at umungol. "Who's this woman?" Nabahala siya sa sinabi at inaakto nito. Kung ganyan ang tipo ng mga babae ni Drake noon, I'm really disappointed. Jenny's face turned red with rage. "You! I'll definitely get him one day. I promise." Iiyak ka na nakakaawa. Nginitian niya to habang naniningkit ang mata. Nagdedeklara ba to ng giyera sa kanya? Unfortunately, just know his taste. Pero naiintindihan mo ba ang pakiramdam kapag nakakita ka ng pamilyar na ice cream pero hindi mo man lang tumadilaan? That's you. Crave all you want. While I enjoy not just the title of being Mrs. Crawford, I am technically your boss. You're lucky I don't mind my husband being watched. Ingat ka lang, baka magka-kuliti ka. Aba, bye! Nang talikuran niya ito, umasim ang mukha niya sabay ng pag-ikot ng mata. "Hindi na kita ihahatid sa labas. Basta wala ka nang ipupuslit dahil meron kaming CCTV dito. At saka sa sunod, siguraduhin mo, magdadagdag ka ng suot dahil ayokong isisi mo pang responsibilidad sa Crawford Group sa pagpapagamot sa katangan mo pag nilamig ka." Narinig niyang pagpadyak nito habang nagagalit. Ngunit walang pakialam pa si Camia dito. Natagpuan niya si Drake nakaupo sa makuri na couch. "Hey, babe!" Nilagpasan niyang lalaki matapos itong irapan. Unang beses niya itong ginawa, ngunit anong magagawa niya? Wala siya sa mood kausapin to matapos niyang makaharap ang babae kanina. She was pissed. Matapos makakyat sa kanyang silid, nagbuga siya ng malalim na hangin. Matapos niya magdeklara ng laban kay William nung nakaraang buwan, napansin niyang mas tumaas ang kumpiyansa niya sa sarili. Marahas na nagbukas ang pintuan ng kanyang silid. "Hey, what do you mean by that?" ani Drake. Nakalarawan ng katanungan sa mukha. Pinaningkitan niya ito ng mata. "Nothing. Go away. Magpapalit ako ng damit." Tumaas ang kilay nito. "I've already seen your body. I don't care. Go away." "Camia, you've grown brave. I want you to become like that. Ngunit hindi ko alam kung matutuwa ako na nagagawa mo pa akong paalisin dito sa kwarto nang walang ibinibigay na sagot. What did I do?" Sa halip umalis si Drake, lumapit pa ito lalo sa kanya at saka siya hinapit sa kanyang bewang. "Bobby lower." "I said nothing. Shoo!" Nagsimulang lumapat ang ilong nito sa kanyang leeg habang nakaikot ang kamay nito sa kanyang bewang. Pero ibang sinasabi ng maasim mong mukha. "Hindi mo nga ako binigyan ng kiss. Nagawa mo naman akong irapan." Hindi niya to masagot dahil gumagapang sa kanyang leeg ang labi nito at nagbibigay ng kakaibang tensyon sa kanyang pagkatao. "Kailangan kitang turuan ng leksyon." Nangangatog ang kanyang labi nang gumapang kamay nito patungo sa loob ng suot niyang pantalon. Bigla niyang naisip kung ito ba ang rason kaya't nagsisisulputan ng mga inupahan nitong babae noon. "Stop it! I'm pissed." Hinarap siya ni Drake. "Bakit?" "The woman earlier." Doon lumapad ang ngiti nito at nanggaang ko sa mga mata. "You are jealous." "I am not. I'm pissed." "My baby little flower is jealous." Binigyan siya nito ng isang simpleng halik sa labi. Nangaakusang mapaglarong mata nito at hindi niya yon makayanan. Namula ang pisngi ni Camia, hindi dahil sa mga halik na iginagawad nito o dahil sa pag-aamin na nagsiselo siya. Tinawag siya nitong my baby little flower. It's sweet. Dahil sa sinabi niya ito ang saglit na kalimutan niya ang babae kanina. "Wala kang dapat na ipag-alala sa mga babaeng lumalapit sa akin, Camia. I respect our relationship." Mapapanatag ba siya na may isang Jenny Cordovang umaaligid sa kanyang asawa sa opisina? Nalungkot si Camia. Everything Drake did was for her benefit. Napatunayan itong gagawin itong bagay para lang maging ligtas siya. Ngunit nasan ba tutungo ang samahan nila?
Magpapatuloy ako sa pangako kong mananatiling tapat sa relasyon natin hanggang matapos ang 1 taon. Doon sa tila binuhusan ng malamig na tubig. Kung ganun, may plano pa rin tong ituloy ang kasunduan nila na maghiwalay pagkatapos ng 1 taon? Ilang buwan na lang bang natitira? 9 months? Paano kung ayoko nang umuwi? I'll give you this home. Ngumiti siya ng mapait. Hindi yun ang gusto niyang marinig, gayon man nakuha niyang sagot na hanap. Inawakan siya sa pisngi ng lalaki habang nalulungkot na nakatingin dito. 9 months na lang ang meron siya para hulihin ang damdamin nito. Tumunog ang kanyang cellphone, nakita niya ang pangalan ni Danica. May usapan sila nitong magkikita sila sa We Wild para sa proyekto. Susunod ako sa baba. I'll just prepare our dinner. Kailangan ko lang magbihes. You're not jealous anymore? I said I am not jealous. Drake laughed. I wait for you, my baby little flower. He muttered before giving her a wink. Naaliw na lang si Camia. Her relationship with Drake has gotten better. Kaya naman di siya nawawalan ng pag-asa na tatanggapin siya nito. 3 buwan pa lang naman at matagal-tagal pa sila na magsasama. Binasa niya ang mensahe ni Danica, ngunit muntik na nang maihulog ang cellphone na ipinadala nito. Danica, meet my boyfriend. 1 buwan kaming di nagkita kaya nangako siya sa akin na sasamahan ako sa We Wild. Sigurado na magkakasundo kayong dalawa. Nakalakip sa mensahe nitong picture nito at kasama si Brian, ang isa sa mga kaibigan ni William. Nanginig ang kanyang kamay. Hindi siya tinatantala ng mga lalaki. Did Danica play her? Alam ba nitong nakaraan niya kay Brian? Are you alright? Tanong ni Drake kay Camia habang kumakain sila. Nasa isipan niya pa rin ang mensahe ni Danica. Nobyo nito si Brian. Are you still jealous? Tudso ng lalaki. Inikutan niya ito ng mga mata. No, it's just that. What is it? I feel like... May nararamdaman ka ba, Camia? Nag-aaral lang tanong nito. Nilapitan siya ng lalaki. I have a classmate named Danica. She is simple and adorably cute. Malayong malayo kung paano siya kumilos sa akin. Pero magkasundo kaming dalawa. Dahil pakiramdam ko nakadepende siya sa akin. She's not that good in academics but she loves designing. Dahil sa kanya ay nadagdagan ng kumpiyansa ko sa sarili dahil natutulungan ko siya malabas. I feel so useful. Not until tonight. Ipinakita niya ito ng mensahe na ipinadala ni Danica. Ipinadala niya yun sa akin. That's Brian Mendoza. Isa siya sa mga kaibigan ni William. Hindi ko alam na mag-boyfriend pala sila. Sumeryoso ang mukha ni Drake. And you plan to meet them over the We Wild? Yeah. Nalungkot ako dahil baka niloloko ako ni Danica. Naisip ko tuloy ngayon na baka sinadya niyang makipagkaibigan sa akin. Narito na naman ako sa posisyon ko sa naiisip ko kung madali ba akong lokohin o kaya naman mukha ba akong tanga. Babe, of course not. Posibleng tunay ang pagkakaibigan sa'yo ng babaeng to pero when you don't met her on the We Wild to see what they're up to? Inangat niya ang paningin kay Drake. Kung tamang hinala mo, ang tayong magagawa mo ay harapin ang kaibigan mo at kumprontahin siya. Walang magaganap sa iyong masama dahil hindi ko hahayaan nasaktan ka ni Brian o kaya ituring mong kaibigan. Babantayan ka ni Orion tulad ng madalas niyang ginagawa. Lumakas ang loob ni Camia dahil sa sinabi ni Drake. Ito talaga ang kanyang guardian angel. What am I going to do with you? Was it because I'm smart, cute, and sexy? Natawa siya sa sinabi nito. Ipinasok niya ang kanyang palad sa loob ng suot nitong t-shirt. She wanted to feel his smooth skin. I cannot control my hands, babe. Nagdilim siya ng anyo ni Drake. Unang beses niya tong tinawag ng babe. You are playing with fire, baby. Tinapik pa nito ang mesa matapos iusog ang mga pagkain na naroon patungo sa silid para mabakante ang mga nasa harapan niya. Lie down here. Sinunod naman ni Camia ang utos ng asawa. Nilapag niya ang kalahati ng kanyang katawan sa makapal na mesa. Kinuha ni Drake ang ilang pintura na nakatago sa isang cabinet. Na makabalik ay inilapag nito yon sa mesa at saka inalis ang suot niyang simpleng bestida. Nanginig ang katawan niya nang humaplos ang kamay nito sa kanyang balat. She was already aroused, knowing what was going to happen next. Aren't you hungry anymore? Usisa niya. I prefer different food right now, he murmured seriously. Planning a kick on the sensitive part of her neck. You're now part of my daily vices, including my favorite couch. It's addicting. Naramdaman niya ang isang mahabang linya na ginuhit ng brush nito sa kanyang likuran. Hindi yan napigilan ang kanyang paghinga
nang dumampi ang malamig na likido sa kanyang balat. Covering your body indicates that you are mine. I will make sure to erase every piece of shit William may have had of you, including your mind, Camia. Mabilis ang pagpinta nito na tila nagmamadali. Nag-iwan to ng mainit na halik sa kanyang balat. Bago pa nito tinakpan ng pintura at nahihirapang magpumigla sa pagnanasa ang nagsimulang umangat sa loob ng kanyang tiyan. Ang mga kumpas nito sa kanyang katawan pumukaw sa kanyang panloob na init. Hinalikan siya nito sa pisngi gamit ang mainit at mabigat na hininga. Pagkatapos noon, niyapos siya nito dahil pinaborito nilang sofa. Pumasok si Drake sa opisina kinabukasan. He was curious kung ano ba ang pinag-usapan ni Camia at Jenny nung nagdang araw. Boss Drake, ito ang ilang files na pinagawa sa akin ni Miss Sarah. You did great, Jenny. Hindi ka ba nahihirapan dito sa opisina ko? No. Nag-e-enjoy ako dahil nakakasama kita. Napansin ni Drake na nakatanggal ang ilang mga botones ng suot nitong blusa. Nilalantad ang punong dibdib at bra ng babae. Hindi mahirap malaman kung ano nga ba ang layunin nito na sinusubukan na akitin siya. You like me, huh? Oo naman. Kaya nga ako nag-apply bilang secretary mo. May chance ba na, nagbuga ng hangin si Drake. You made it sound like we had a committed relationship before. Kita niya na napangiwi ang babae. Nais niyang malaman ang tuloy na intensyon ng babae kaya't sinabi niya, nabalitaan ko na nagkaroon ng isyong asawa mo sa negosyo ng lolo niya. Kaya ba nag-apply ka ng trabaho sa opisina ko? Gusto mo kong alokin bilang investor? No, of course not. Panay lang iling nito. Gusto talaga kitang makasama. I really do. Sa seryosong tono nagtanong si Drake. Yesterday, what did you tell my wife, Jenny? Ngumuso ito at nagpabebe. Sinasabi ko nagkaroon tayo ng relasyon. Don't get me wrong, Drake. Your wife is so boring. She is tasteless, for sure. Hindi niya pinahalatang naasar siya sa komento nito. Dahilan para questionin niya ang sarili kung mukha ba siyang hindi seryoso sa pag-aasawa. Desmayado tuloy siya sa kanyang sarili. Pinipigilan niya ang inis. Tama ka, pero wala ako magagawa. Pinakasalan ko na siya, pero hindi naman bawal na makipaglaro sa kanya, partikular na sa bilugan nitong dibdib. That's right. Gusto mo bang magkaroon ng relasyon sa akin? Tanong niya rito na bahagyang lumayo. Umaliwalas pang mukha nito. Of course, it's settled then. You will be my woman? Dumating ang wee wild. Nilakasan ni Camia ang kanyang loob na magtungo sa coffee shop na usapan nila ni Danica. She was curious. Hindi alam kung ilalagay niyang muli ang sarili sa panganib sa pakikipagkaibigan dito. Ngunit tama si Drake. This is our best challenge. Wala siyang kasalanan kay Brian at kung tutuusin, ito nga ang may atraso sa kanya. Brian was the one who spread rumors about her, causing her to drop out of college. Considering the school's reputation, rumors about her having sex with 5 men were a grave scene. Nang pumasok siya sa kapihan ay humiwalay sa kanya si Orion. Nagtungo ito sa mga silyang malapit sa glass wall. Camia! Kumaway sa kanya si Danica habang kita ang kasiyahan sa mukha. Habang positibong binibigay sa kanya ng dalaga, kitang-kita niya ang gulat na ekspresyon ni Brian na parang nakakita lang ng multo. Babe, she's the friend and classmate who often helped me in class. Noon niya napagtantong walang alam ang babae sa nakaraan nila ng nobyo nito. Parang nabunot ang isang malaking pako sa kanyang dibdib nang malaman ang katotohanan ito. Kung pagmamasdan niya ang anyo ni Brian, halatang ito ang takot sa kasalukuyan at balisa. Nagbigay iyon sa kanya ng kaunting tapang. Mukhang sa estado nilang dalawa, itong nasa alanganin. Binati ito ni Camia na para bang yon ang una nilang pagkakakilala. Nice to meet you, he gulped. It is nice meeting you too. Buwaba ang tingin ni Camia sa may kamay nito na bahagyang nakakatog sa lamesa. Palihim niyang tinaas ang sulok ng kanyang labi kung napaglaruan nito ang emosyon niya noon. Mukhang binigyan siya ng pagkakataon na maningil. Hindi pa alam ni Camia na habang nilalabanan niya ang kanyang takot ay magkakaroon siya ng problema sa kanyang asawa. Si Brian ang unang kliyente ni Danica, bukod pa sa proyektong binigay sa kanila ng kaklase. Kaya madalas makakasama ni Camia ang babae sa mga susunod na araw. Bagamat naniniwala si Camia na si Brian ang taong nagbigay sa kanya ng huling suntok at naging dahilan upang huminto siya sa pag-aaral, alam niyang itong pinakamaligtas sa mga kaibigan ni William. Seryoso lang siyang nakaupo sa kabila na panig habang nag-iwan ng mapanuring tingin sa kanyang lalaki.
Meron siyang bagong pad na binili malapit lamang sa opisina niya. I truly wanted to help him. Tinitigan ni Danica habang nakahugpong ang mga kamay para ipakitang taos-puso tong umaasa na okay lamang sa kanya. Babe, maybe I can ask someone to help me decorate? Hindi ba't gumagawa rin kayo ng iba pang proyekto? Ani Brian na halatang hindi mapakali. Gumuso si Danica. Gusto kong makatulong sa'yo At saka, isa pa, hindi ka ba proud na ako mag-aayos ng magiging tirahan mo? Kami na ni Cami ang bahala doon. We already made an agreement about it. But, tumiim ang bagang ng nobyo nito. Pinipigilan na naman ang nasa isip. Baka nahihiya lang sa iyong boyfriend mo. It will make our schedule busy. Seryosong sabi ni Camia. That's right. Wala ka bang tiwala sa akin? Ani dali kang naiinis. Of course not, babe. It's just that. Tinapunan siya ng tingin ni Brian. Bahagyang nagtaas ang kilay ni Camia. Pinagpalit-palit ni Danica ang tingin sa kanilang dalawa. Do you know Camia? No, I don't know her. Mabilis nitong tanggi. Kitang pagrolyo ng lalamunan ni Brian kaya't lalo siyang naaaliw. Sumasangsang ang takot ng lalaki sa kanyang presensya at amoy niya yon. Nais niyang malaman kung bakit. Ganito ba maglaro si Drake ng emosyon ng mga taong nasa paligid nito? Macchiato for Danica! Tawag ng server mula counter dahilan para umalis si Danica sa tabi niya. Oops! Ayan ang kape natin. Mabilis tumayo patungo sa counter. Hinawakan ni Brian ang braso ni Cami at marahas na hinila papalapit. Ngunit di ganon kalapit para makakit sila ng hindi nararapat na atensyon mula sa iba. Gayunman nakita niya si Orayo na naalarma. Tinapunan niya to ng tingin at dim na sinasabi na, ayos lang ako. Lumayo ka sa girlfriend ko, Camia. Binabalaan kita. Matigas na wika ni Brian kahit pabulong. Nagbabanta ang mga mata nito. Tinapik niya ang kamay nito sa kanyang braso. Paano kung ayoko? Danica has been a wonderful friend and classmate and I did nothing wrong with her. Kung meron man kailangan lumayo sa kanya, sigurado ko hindi ako yon. You've gotten bold, you bitch. He snarled, gritting his teeth. Sanay siya sa pagmumura ni Brian at mga kaibigan nito. Does Danica know? No, at wala kang sasabihin sa kanya. Puno ng pagbabanta ang mata ng lalaki. Inayos nitong upo. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata na pabalik ng nobyo nito kaya't bahagya umayos si Brian. She found Brian's discomfort amusing and her satisfaction came from seeing how uncomfortable he was. Pinakikita lang na inaakte ni Brian na mahalaga si Danica dito. Ngunit kung papipiliin si Camia, mas gusto niya magkaroon ng ibang karelasyon ng kaibigan niya. Hindi ito nababagay sa kahit na sinong kaibigan ni William dahil alam niya kung gaano kawalang hiya mga to. Umupo si Danica sa kanyang tabi at sumimangot laban sa nobyo nito. Do not be too childish, ani Brian. Ikaw ang childish. You told me you love me. Simple lang tong hinihiling ko sa'yo. Masama ba kung ako mag-ayos ng tirahan mo? Halatang nagtatalong isip ni Brian dahil sa pagtatampo ng nobyo nito. Mabuti pa mag-usap na lang muna kayong dalawa. Mauuna na muna ako. Nagdesisyon siyang umalis muna dahil ayaw nga niyang masangkot sa minor issue ng magnobyo. Ang mahalaga nakuha niyang sagot sa tunay na pagkakaibigan sa kanya ng babae. Danica is sweet and lovable. Masasaktan si Camia at sigurado na maapekto ng kanyang emosyon kung sakaling niloko siya nito.